Naisip mo na ba kung bakit tila sinasapian ang sinakamakailan ng isang hindi kilalang puwersa na agresibong itinutulak ang merkado ng electric vehicle EV na parang wala ng bukas? Hindi lang iyon ang ginagawa nila, gumagamit din sila ng ma-electric aircraft at nagbubuhos ng bilyon-bilyong dolyar sa mga proyektong nuklear na parang wala lang. Maligayang pagdating sa Dunong FEC, isang sentro ngang pandaigdigang kaalaman. Ngayon, kung sa tingin mo ay ginagawa nila ang lahat ng ito para maramdaman na parang si Captain Planet at iligtas ang daigdig mula sa pagbabago ng klima, dapat kang mahiya sa iyong sarili dahil malaki ang iyong pagkakamali. Ang nakakabaliw na katotohanan sa likod ng kanilang mga aksyon ay isang desperado at madugong senaryo ng pagtakas para mabuhay. Ito ay isang pagtakas mula sa isang napakahigpit at nakamamatay na bitak na palihim na hinihigpitan ng Estados Unidos na sa tingin mo ay hindi nakakapinsala ngunit hindi nagpapakita ng awa kung mahuli ka. Handa ka na bang tuklasin ang madilim na mga lihim sa likod ng kaibi-ibi na berdeng pinakmumulan ng enerhiya na ito? Lagi nating nasasagap sa mga pawok na balita at sa kung ano-anong social media platforms yung mga pag-good vibes na mensahe tungkol sa paglesendo ng carbon emissions at ang pag-shift sa clean energy. Pero in reality, sa superlupit at walang awang chessboard ng geopolitics, itong ma-feelinggot na superpowers ng mundo ay hindi naman talaga magtatapon ng trilyon-trilyong dolyar para lang iligtas yung mga cute na polar bears at natutunaw na yelo sa North Pole. Sa level ng mga dambuhalang bansang ito, ang bawat barya at bawat galaw ay may kasamang malalang overthinking at kalkulasyon na daig pa ang nako-compute ng utang. Ginagawa nila itong mga bonggang investments na ito kasi literal na nakasalalay dito ang mismong survival at future ng bansa nila, hindi dahil mabait sila. To make the long story short, ang pag-embrase nila sa technology na ito ay hindi isang charity work para sa universe, kundi isang malamig, matalim, at super kailangang weapon para sa national security at para maka-stay sila sa power. Para mas madali magets ng mga utak natin, imagine niyo ang ganitong eksena. Parang isang warrior na bigla na lang nagsuot ng sandamakmak at superbigat na armor. Hindi niya yun sinuot dahil aesthetic o bet niya ang OOTD na bakal para magpapansin, kundi dahil alam na alam ng lolo mo na may galason na palasong palihim na nakatarget sa kanya mula sa mga gilit-gilit. Kailangan niyang isafe ang sarili niya bago pa man siya matuho ng nga ito. Sa chika natin today, ang makapal na armor na ito ay walang iba kundi ang enerhiyang elektrikal o yung paglipat nila sa kuryente at ang mga toxic na palaso na nagbabanta sa leaf niya ay yung walang forever na pag-asa nila sa langgis. Kaya naman, bawat electric vehicle na napoproduce nila ay parang isang ekstra na piraso ng bakal na nagpapakapal sa armor na yun laban sa mga deadly na banta sa palihid. Ngayon, pumunta naman tayo sa pinakakorngang chismis at problema, ang Sina sa panahon ngayon ay Flying Flex bilang pinakahalimaw na makinaryangang produksyon sa buong history nga tao sa Earth. Sila lang naman ang tinuturing na pabrikang buong universe kung saan nanggagaling ang halos lahat ng mga abubot at gamit na pinapakinabangan natin araw-araw. Pero may isang napakalaking sampal ngang katotohanan na hindi natin pwedeng idetma, ang dambuhalang makinaryang ito ay hindi umaandar gamit lang ang hangin at prayers. Para tuloy-tuloy na mag-operate ang libu-libong nga pabrika nila, kailangan nitong isang napakalala at walang patit na supply ngang enerhiya. Ang enerhiyang ito ang literal na nagsisilbing dugo na nagpapapumping sa buhay ngang kanilang ekonomiya. Kapag nawalan sila nga enerhiya, nga ang mga makina, tigil pasada ang produksyon at guguho ang mismong foundation kanilang pa-economic power sa buong mundo na akala mo hindi matitibag. Ito pala ang pinakamalaking weak point ng higanteng ito, ang tinatawag nating sakong ni Achilles o kryptonite ng Tsina. Alam niyo ba na halos 70% gram total na langis na need ng Sina ay hindi man lang nanggagaling sa sarili nilang bakuran? Kailangan pa nila itong import mula sa ibang mabansa na parang laging nakiki-order sa labas? At ang mas nakakastress pa diyan, araw-araw, libu-libong dambuhalang tangker ng langis ang kailangang bumiyahe at dumaan sa kipot ng Malacca. Itong kipot ng Malacca na ito ay isang super sikip na daanan ng tubig, literal na bottleneck na daig pa ang traffic sa EDSA at napakadaling magkabuhol-buhol. Konting aberya o pagbara lang sa makitit na daanang ito
siguradong mauwi sa kakulangan ng supply ng langis na pwedeng magparalyze sa buong bansa nila in a short period of time. Para mas ma-visualize ang mga utak ninyo, isipin niyo na lang ang Tsina bilang isang sikat na nagmamarunong na bodybuilder o weightlifter. Mayroon siyang mga naglalakihang muscles na nagre-represent sa kanyang superlakas na ekonomiya at military power na lahing nakaflex. Sa labas, mukha siyang untouchable at feeling niya kaya niyang buhatin ang kahit na anong pabigat sa mundo. Pero, ang malaking plot twist at problema ay nakakahinga lang ang maskuladong lolo mo sa pamamagitan ng isang manipis na tubo ng oksigen. Ang mas nakakaloka pa, ang tubong ito ay nakalatag at nakikidaan lang sa bakuran ng kanyang kapitbahay. At ang balbula o yung mismong switch ng oxygen na bumubuhay sa kanya ay super daling maabot at pwedeng patayin anytime ng kanyang pinakamalaking kaaway. Ganyan kadelikado at ka-vulnerable ang sitwasyon ng Tsina pagdating sa pag-import nila ng kanilang precious na langgis. Pasok naman tayo ngayon sa konsepto ng modernong bardagulan o digmaan. Sa panahon nating ito, nag-iba na ang mga rules ng sabungan at labanan. Hindi mo na kailangang magpaulan ng bomba sa kapital ng kawe mo para lang masabing ikaw ang panalo. Instead, ang pinaka-effective at pinaka-ninja na paraan para lumpuhin ang isang bansa ay ang pag-shoot sa kanilang linya, ang enerhiya. Kapag pinakaitan mong kuryente at langis ang isang bansa, matik na titigil ang kanilang mga tsismisan sa komunikasyon, biyahe sa transportasyon at galawan sa produksyon. Ito yung tinatawag na silent killer weapon, isang galawan kung saan napapataop mo ang isang higante mula sa malayo nang hindi ka man lang nag-aaksayan kahit isang butil ng bala. Isang malupit na strategy na gets at kabisado ng Amerika. Silipin nga nating mabuti yung mapang langis sa buong mundo. Open secret naman na sa marami na ang Estados Unidos ay may super lalim at lapat na impluensya sa mga bansang Arabo diyan sa Middle East. Kung sakali mang maisipan ng Amerika na iparalyze, ng bongga o kontrolin yung nga natitira pang bansang nagsusupply ng langis na hindi nila hawak sa lig, tulad ng Iran at Venezuela, hawak na nila yung tinatawag nating master switch o yung pinaka-main switch ng enerhiya ng buong universe. Kung sino man ang may hawak sa gripong langis ay siya ring boss na nakmamando sa takbo ng global economy at isa itong mapait na katotohanan na hindi kayang lunukin ng manakaupo sa Beijing para sa gobyerno ng China, yung chance na ang Iran na isa na lang. Samga, natitirang source nila na langgis na hindi hawak na mga bansa sa West ay matrap sa isang malalang blokad o magkaroon na regime change na pabor sa US ay isang literal na bangungot na ayaw nilang panaginipan. Isa itong eksena na pwede nilang ituring na end of the world o doomsday scenario para sa kanila. Ang mawalan silang access sa ma-independent na sources ng langis ay automatic na ibig sabihin na ang lifeblood ng ekonomiya nila ay totally mapupunta sa awangang kanilang pinakamortal na kaawe. Isa itong malaking red flag sa kanilang national security na hindi pwedeng isinzon lang, kaya kailangan nilang gumalaw ng mabilis at gumawa nga o anahakbang bago pa sila maiwan sa pansitan. Sundan, natin yung logic nagakalokhang sitwasyon na ito. Kung yung nakaka-stress na senaryo na yun ay maging totoo, ang US ay may powers na isara ang balbula at tagiin ang ekonomiyan Tsina in just a few months. At alam niyo kung ano ang pinakasaklap na part dito? Magagawa nila yung pananabotaheng yun nang hindi man lang nakpapaputok ng kahit isang bala, kahit diyan pa sa Taiwan Strait o sa pinag-agawang South China Sea. Dahil sa pagkaubos ng supply ng langis, libu-libong pabrika ang mapipilitang maksara dahil wala silang choice, yung mga supply chains na nagko-connect sa mga negosyo ay mapapatit na parang sinulit at yung stability ng society nila ay malalagay sa super laking alanganin. Yung pagdami ng mga tambay dahil walang trabaho at yung kakulangan sa mga basic needs ay pwedeng mag-trigger ng isang malawakang riot at kaguluhan. Ito yung perfect example ng choking from a distance na galawan. Kaya naman, dahil sa banta na yung tubo nila ng oksigen na nagre-represent sa ini-import nilang langis, ay pwedeng putulin ng walang pasintabi. Ang only logical at natitirang solusyon para sa Tsina ay ang matutong huminga ng mag-isa na parang strong independent nation.
kailangan nilang makpalit ng makina on the spot kahit na kasalukuyan silang lumilipad sa ere na sobrang delikado kung iisipin. Ito yung deep na rason sa likod ng kanilang pa-national campaign para sa malawakang electrification na akala mo in love sila sa kuryente. Hindi na ito usapin kung ano ang mas chipipay o kung ano ang trending sa TikTok. Usapin ito ngang pag-iwas sa isang nakakamatay na patibong. Ang bawat infrastructure nila, mula sa mga private cars hanggang sa mga public transpo, ay minamadaling i-shift sa sistemang de kuryente para tuluyan na nilang madalete yung pagiging dependent nila sa langis na hawak naman ng ibang tao. Kaya naman, silipin nating maigi yung true colors ng mga electric vehicles na yan sa Tsina. Sa bawat time na yung isang traditional na kotseng lumalaklak ng gasolina ay pinapalitan ng isang electric vehicle, katumbas agad yan ng isang bariles ng langis na hindi na kailangang import ng Sina mula sa mga banyaga. Yung kuryente na ginagamit para sa mga efe na ito ay pwedeng maproduce mula sa uling, hydropower mula sa mga dam, solar power galing sa araw, at siyempre, enerhiyang nuklear. At alam niyo kung ano ang pinaka-importanteng, chika sa lahat ng ito, ang mga sources of energy na ito ay kayang-kayang hanapin at kontrolin ng Tsina ng 100% sa loob mismo ng sarili nilang teritoryo, walang kahati at walang epal. Hindi na nila need na make-feeling Magellan at tumawid ng dagat o dumaan sa makipot na binabantayan ng magadayuhang militar na nag-abang lang ng pagkakamali nila. At heto pa ang isang super mind-blowing na fact na dapat niyong i-absorb. Sa panahon ngayon, hawak at kontrolado ang Sina ang napakalaking chung-eng global supply chain para sa mga baterya ng electric vehicles na parang sila na ang may-ari ng industriya. Mula sa paghukay at pagmimina ng mga precious minerals tulad ng lithium hanggang sa pag-refine nito para magamit sa mga pabrika, sila ang bida at number 1. Yung sobrang obvious na pag-switch nila mula sa laro ng langgis papunta sa laro ng lithium batteries ay hindi lang basta isang pakute na tech upgrade. Isa itong super wise na tactic para literal na ilipat ang mismong battlefield ng digmaan. Nililipat nila ang sabungan mula sa isang teritoryo kung saan ang Amerika ang feeling hari at nagdidikta and rules, papunta sa isang bagong arena kung saan ang Sina mismo ang gumagawa ng batas at may hawak ang alas. So, kung ito total natin ang lahat ng kalokohang ito, yung pagpapakalat at pilit na pagpapatrend ng mga electric vehicles sa Sina, ay never nudging isang inosenteng policy lang para sa pag-alaga ng Mother Nature. Huwag tayong magpabudol sa mas sweet na PR stance nila tungkol sa pagiging eco-friendly daw nila. Ang galawang ito ay isang super tibay na defensive shield, isang strategic na pananggalang na sinadya talagang i-design para labanan ang isang posibleng nakakamatay na energy embargo. Sa pamamagitan ng pag-create ng sarili nilang energy ecosystem, sinisigurado nila na kahit magkagulo man sa labas ng borders nila, tuloy-tuloy pa rin ang ikot ng mga makina nila, hindi mababrown out ang mga ilaw nila, at mananatiling buhay na buhay ang ekonomiya nila laban sa kahit anong bantangang pananakal mula sa mga banyaga. Pero wait, itong major makeover na ito ay may isang super sensitive na problema, ang oras. Yung full-blown na paglipat papunta sa mga electric vehicles at yung pangarap na magkaroon ng 100% na sariling enerhiya ay hindi naman magic na mangyayari overnight. Ayon nga sa mga pa-experts. Kailangan pa ng Tsina ng around 10 to 15 years bago sila maging totally immune o hindi natablan ng kahit anong sumpong ng oil crisis. Itong napakahabang waiting game ng transition na ito ay yung tinatawag nating window of vulnerability o yung era kung kailan sila pinaka-weak at pinakamadaling i-bash at atakehin. Ito yung phase kung saan ang armor nila ay under construction pa lang at kahit anong malinggala o heavy pressure mula sa labas ay pwedeng magpaguho sa mga feeling ambisyoso nilang pangarap bago pa man ito maging reality. Dito na pumapasok ang isang nakaka-stress na ironingang sitwasyon. Habang nakpapa-gym at nakpapalakas ang Sina sa loop ngang bahay nila, nakamonitor din at nakmamarites ang kanilang nga kaaway. Kung sakaling magdeside ang US at ang mga tropa nito na lalo pang sakalin at dagdagan ang pressure sa mga current trade routes at energy supply, lalo na kung i-flex pa nila ang military presence nila sa tinatawag na First Island Chain at sa paligid ng Taiwan naku,
Mapapasabak ang Tsina sa isang super bigat na desisyon. Hihintayin ba nilang machoke sila to death bago matapos yung transition nila? O gagawa sila ng isang wild at aggressive na move para basagin ang pagkakakulong na ito? The pressure is real at patuloy na tumatas. At bawat araw na lumilipas ay mas lalong nakpapaubos sa mga choices nila sa buhay. Ito pala ang pinakaugat at pinakadip na rason kung bakit yung gigil nilang mabawi o makontrol ang Taiwan ay patuloy na nag-intensify nitong mga nakaraang taon. Para sa mga bossing sa Beijing, ang Taiwan ay hindi lang basta issue ng history, national pride, o yung pa-reunification ng teritoryo na lagi nilang sinasabi. Sa paningin ng geopolitics, ang Taiwan ay isang super importanteng strategic anchor na literal na nakaharang sa pinakapuso na kanilang main trade route sa dagat. Ang islang ito ang nagsisilbing pinto na pwedeng maglok sa kanila sa loob o ang susi na maga-unlock ng freedom nila sa karagatan. Ang hindi nila pag-angkin sa islang ito ay ibig sabihin lang na lagi silang mabubuhay sa aninong banta na yung nga barko nila ay pwedeng i-blockade anytime ng mga foreign forces na trip silang pagtripan. Ang pag-agaw at pag-control sa strategic area na ito ay hindi lang basta pa-expand ng lupa. Katumbas ito ng tuluyang paggiba sa padernam, manafi na nakapaligid at nakaabang sa kanila. Kailangan nilang i-secure yung mismong ugat na nakdadala ng buhay sa ekonomiya nila habang hindi pa tapos i-build yung bagong armor of energy nila na gawa sa mga electric vehicles at renewable energy. Literal na pabilisan ito sa oras, besh. Sino kaya ang kunang makaka-finish line sa misyon nila? Ang US ba sa pag-setup ng isang no-escape blockade o ang Tsina sa pagkumpleto ng kanilang pa-energy transition? Ang Taiwan ang nagsisilbing main stage kung saan makaka-clash ang dalawang dambuhalang puwersang ito sa isang bardagulan na magde-decide ng future ng buong rehiyon. Kaya, mga kaibigan ko, ang pandaigdigang karera sa paggawa at pagbebenta ng mga dekuryenteng sasakyan na nakikita natin araw-araw sa pahayagan at sa mga lansangan ay dulo lamang ng iceberg na nagtatagong isang mas malubhang problema. Sa ilalim ng nagyayelong ibabaw na hindi napapansin ni Numan, isang matinding labanan ang nagaganap sa pagitan ng nga superpower. Ito ay isang digmaang geopolitical, isang labanan para sa seguridad ng enerhiya, at isang nakakalason na rematch sa pandaigdigang distribusyon ng kuryente. Ginagamit ang teknolohiya hindi upang luwalhatiin at iligtas ang kapaligiran, kundi bilang isang kasangkapan para mabuhay sa isang mundo kung saan ang tanging tuntunin ay ang kapangyarihan ang siyang magiging tama. Ang madukuryenteng sasakyan ang mga bagong tangke ngang digmaan at ang mga pabrika ngang baterya ang kanilang mga bagong kuta. Sa dakilang Game of Thrones na nagaganap sa pandaigdigang entablado, walang 100% tama o 100% mali. Ang mahalaga lamang ay ang interes ng bawat bansa at ang kanilang mga desisyon na nagbabanta sa buhay o kamatayan. Parehong ang superpower na ito ay gumagawa ng napakatusong at mapanganib na mga hakbang para lamang protektahan ang kanilang mga posisyon sa mundo. Ang pag-usbong ng mga dekuryenteng sasakyan ay tiyak na magbabago sa paraan ng ating paglalakbay, ngunit ang $1,000,000 na tanong ay, lilitaw ba ito sa lalong madaling panahon upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan bago sumiklap ang ikatlong digmaang pandaigdig? Ano sa palagay mo ang susunod na gagawin ng US upang kontrahin ang mapanganib na estratehiyang itong Sina? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas kawili-wiling nilalaman sa Dunong Fact.